tayong lahat. Pakibuksan ng mga Bibles natin. Sana umabot yung boses ko, no? John chapter 3. John chapter 3, basahin natin ang verse 35 at 36. John 3, 35 at 36. Dalawang verses lang naman ito. John 3, 35 to 36. This is the word of the Lord. The Father loves the Son and has given all things into His hand. 36. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Ito ang salita ng Diyos. Makaupo na po tayo. Ang mga gospel narratives, Matthew, Mark, Luke at John, yan ay mga kwento ng mga apostles or mga apostolic writers tungkol sa buhay ni Jesus. Ang apat na gospel narratives ay storytelling. Kinikwento kung ano yung naging buhay ni Jesus mula pagkapanganak niya, even before pa siya manganak, no? Hanggang sa pagkabuhay niya muli. This is the entire life, human life of the Lord Jesus Christ. Kaya dito sa John chapter 3, ito ay storytelling ni John. Pagkikwento ni Apostol Juan sa buhay ng Panginoong Jesus. Pero, salamat bro, pero, itong kwento sa buhay ni Jesus, according kay Apostle John, ay punong-puno ng commentary. Sa ibang mga gospel writers, hindi nyo papansin, magko-comment sila. Pero kay Apostle John, halatang-halata mo. Ito yung kwento niya, so mamaya-maya magko-comment siya. Kaya dito sa John chapter 3, may dalawang specific na kwento na sinusundan niya ng personal commentary niya. Sa John chapter 3, verse 1 to 15, ay story ni Nicodemus. Kung paano siya nakipag-interact, nakipag-dialogue kay Jesus. Chapter 3, verse 1 to 15. Pagkatapos, yung verse 16, in John 3:16, hanggang verse 21, yan ay commentary na ni John. Nag-explain na siya. Ito yung dialogue ni Jesus at ni Nicodemus. Ngayon, ito yung gusto kong makita ninyo. Ito yung tinuturo ko. Ganun din, pagkatapos ng verse 21, sa verse 22 hanggang 30, ito naman ay story ni John, doon ibang John, si John the Baptist. Itong si John the Baptist sa verse 22 to 30, kinlarify ni Apostle John kung ano yung nangyari sa kanya. Pero right after ng kwento ni Apostle John, ay nagkaroon ng commentary ulit si Apostle John. Verse 31 hanggang 36. Nandito yung verse natin. Ang verse natin ay 35 at 36. Mula 31, hindi na yung kwento. Nagbibigay na siya ng komentaryo sa nangyaring kwento. Now, ano ba yung kwento kay John the Baptist? Verse 26, verse 22 hanggang verse 30. Dito, ipinakita na sa kwento ni Juan Bautista kung saan yung mga disciples niya ay nagsumbong sa kanya. Sabi ng mga disciples ni John the Baptist, Master, may isang nagtuturo, pangalan niya Jesus. Akala nila competitor sa ministry, si Jesus. Lahat ng mga alagad na sumusunod sa iyo, puntahan na sa kanya. Nagsumbong sila kay John the Baptist. Ngayon, anong response ni John the Baptist? Ang sabi ni John the Baptist, ang naging response niya ay with truth and humility. Ang sabi niya sa mga disciples niya na akala kakompetisyon si Jesus, sabi niya, hindi ako Messiah. Verse 27, verse 28. Ang sinabi pa ni John the Baptist sa verse 29, kasiyahan ko na lahat pupunta sa kanya. Ako ay tagapaglingkod lang nung pinupuntahan nila. Kaya sa isip niya, magsipuntahan man lahat ng disciples niya kay Jesus, it's His joy.
Kasi hindi niya nakikita ang kompetisyon si Jesus. Nakikita niya na para mismo doon yung ginagawa niya. Kaya talaga siya doon ay para ihanda yung mga tao papalapit kay Jesus. And sa last verse ng pinakakwento, sa verse 30, dito natin maririnig yung pinaka-famous, isa sa mga pinaka-famous verse. Anong sinabi sa verse 30? He must increase and I must decrease. Si Jesus, He must increase. Ako, si John the Baptist, I must decrease. At dito sa kwentong to, nag-comment si Apostle John. Dito mismo sa pinapakita ni John the Baptist na siya ay dapat mabawasan. Si Jesus ang dapat na maitanghal, maitanyag, maidisplay, maluwalhati, sundan. Doon mismo sa verse 30 na yun, I must decrease, He must increase. Dito, in-emphasize ni Apostle John na karapat dapat lang na luwalhatiin si Jesus at karapat dapat lang na mag-decrease si John the Baptist because of who Jesus is. Kaya sa verse 31, nag-commentary na si Apostle John. Sabi niya, si Jesus ay galing sa langit. He is from heaven. Tayong lahat, galing tayo sa alabok. Galing tayo hindi sa langit. Si Jesus lang yung nag-iisa na pagpunta niya, nung ipinanganak siya dito, hindi siya nang galing sa wala. Siya ay nang galing sa Ama. Siya ay Diyos. Tayo ay nang galing sa wala. There is a time when we were not. There is a time na hindi tayo nag-exist. Hindi tayo kaluluwa na nasa langit, tapos nagkaroon ng katawan dito. No, but Jesus is another story. Jesus is God. He came from heaven, verse 31. At verse 34, sinabi dito that Jesus was given a spirit without measure. Lahat ng kaloob at biyaya sa atin ay merong measure, may hangganan, may limitasyon. Pero kay Jesus ay walang hanggan. At verse 35, dito ay pinakita, ito yung pinaka-sermon text natin, na mas mataas si Jesus kay Juan at dapat lang sabihin ni Juan, He must increase, I must decrease because of verse 35. Dahil si Jesus ay ang pinakamamahal ng Diyos Ama at ibinigay ang lahat sa mga palad niya. Si Jesus ay mas mataas kay Juan Bautista dahil sa kung sino siya. At siya lang naman ang pinakamamahal, nag-iisang bugtong ng Diyos Ama. May pinagkaiba ang news reporter sa news commentator. Pinagkaiba yun. Ang isang mabuting news anchor, nagre-report lang siya. He will not comment. Kaya sa mga balita, di ba, palagi yung napapakinggan, walang kinikilingan, walang, pinaprotektahan, servisyo, ganyan. Sinasabi lang nila, they're presenting their facts. Yan yung role ng isang news anchor, ng isang reporter. Pero ang isang commentator, that's another job. Trabaho niya na mag-comment, ibigay yung mga naalalaman niya tungkol dun sa nangyari mismo. At ganyan yung nangyari dito sa talata natin kay Apostle John. Ikinwento niya yung nangyari kay Juan Bautista at ngayon ipinipresenta niya. Nagbibigay siya ng comment, and this is not just any ordinary comment, this is an inspired comment. This is an inspired commentary ng mismong apostol sa nangyari sa historical events na ito. Kaya mula dun sa verse 35, ito yung mensahe natin ngayong hapon. Everything from creation to the eternal state, all are given for the glory of the Son, because of the love of God the Father. Lahat ng nasa pagitan mula sa paglikha hanggang sa walang hanggan, lahat ay binigay para sa kaluwalhatian ni Kristo dahil minamahal siya ng Diyos Ama. Dito natin makikita, matutunghayan sa talatang to, yung pag-iibigan sa dalawang perpektong persona ng Diyos. To the perfect persons of God, God the Father and God the Son. Minamahal ng Diyos Ama ang Diyos Anak dahil siya ang perpektong representasyon at imahe niya.
Minamahal ng Diyos Ama, ang Diyos Anak dahil siya ay perpektong anak sa walang hanggan. Sa Book of Proverbs, isa sa mga paulit-ulit na tinuturo, kapag obedient ang anak, masaya ang magulang. Kaya tinuturuan yung mga magulang, disiplinahin yung anak mo. Kapag di mo dinisiplina yung anak mo, magdurusa ka paglaki niyan. You will be miserable. Kaya parte, ang kasiyahan ng magulang ay ang pagsunod ng anak. And Jesus is the most obedient son. Siya ang pinakamasunurin sa lahat. Siya ay pinaka-perfectong anak. Therefore, the Father loves the Son. Kung yung John 3:16, ang nagtuturo ng pagmamahal ng Ama sa sanlibutan, kahit na makasalanan sila. Remember that. Yan ang tinuturo ng John 3:16. Hindi sinasabi ng John 3:16, mahal ng Diyos ang sanlibutan dahil sa kasalanan. No. Kahit na makasalanan sila. Despite their sins. But the love of the Father to the Son is another thing. Mahal na mahal ng Diyos Ama, ang Diyos Anak dahil sa perfection niya. Dahil sa pagsunod niya. Dahil sa kabutihan niya. Dahil sa kaluwalhatian niya. Dahil sa kanyang glory. It's another thing. Ang main challenge natin ngayon sa mensahe natin is that what you need the most right now is to think about God. Naisip mo ba, ngayong linggong to, bago ka pumunta sa panambahan, na ang pinakakailangan ko ngayon ay maisip ko ng tama kung sino yung Diyos? Have you ever thought of that? Naisip ba natin na ang pinakakailangan ko ay tamang pag-iisip, tamang kontemplasyon tungkol sa kung sino ang Diyos. Hindi lang sa Diyos, sa bawat persona niya, sa banal na Trinidad. Yan ba ang naisip mong kailangan mo? What I need is to think about God. Si Carl Trueman, natong 2023 lang, nagkaroon sila ng inaugural lecture tungkol sa classical theology. At sabi ni Carl Trueman, na isang seminary professor, marami daw yung ayaw pag-aralan yung classical theology dahil ang isa sa mga main reasons, parang wala namang application. Pag pinag-aaralan yung teolohiya sa kasaysayan, parang ang pinag-uusapan lang nila palagi, sino yung Diyos, sino yung Diyos, sino yung Diyos, sino si Jesus, sino yung Diyos. Parang na-off yung modern man. Dahil ang gusto ng modern man, give me some application. Ano yung gagawin natin dyan sa nalaman na yan? Yan yung sabi niya. Sabi ni Carl Trueman, I quote, "Many does not want to study about classical theology because of the lack of application. Because classical theology is about thinking and contemplating about God." But clarify niya. Sabi niya, kasi siya isang historian. Itong si Carl Trueman. Pero sabi niya, dahil para sa mga reformers, para sa mga Kristiyano sa panahon na yon, ang isipin mo ng tama kung sino ang Diyos, that is application itself. Yung pag-isipan mo yung Diyos, makilala mo ng tama ang Diyos, i-contemplate mo kung sino siya, isipin mo ng tama sa kung sino siya at ano siya, that is application. Ikaw ba, Kristiyano, naisip mo ba yan? Mayong linggo, pupunta ako sa linggo, makikinig ako ng pangangaral, dahil ang gusto kong gawin ay maisip ko ng tama kung sino ang Diyos. Even the Lord Jesus in John 17 verse 3, ito yung sinabi niya sa kanyang high priestly prayer. Sabi niya, He's talking to God the Father. Sabi ng Diyos Anak, "And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." Ito daw ang buhay na walang hanggan, ang makilala ang Diyos Ama at makilala ang Diyos Anak na Kanyang ipinadala. Kaya ngayong hapon na ito, may mga pagninilayan tayo.
tungkol sa pag-ibig ng Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sana ay makilala natin ng tama kung sino ang Diyos. Maisip natin ng tama kung sino ang Diyos. And I will give you 4 points, brief points, regarding our message. Una, dahil sa pagmamahal ng Ama sa Anak, nagkaroon ng paglikha. Pangalawa, dahil sa pagmamahal ng Ama sa Anak, nagkaroon ng kaligtasan. Pangatlo, dahil sa pagmamahal ng Ama sa Anak, may impyerno. At pang-apat, dahil sa pagmamahal ng Ama sa Anak, may krus. Those 4 things I want us to meditate this afternoon, briefly. Because of the Father's love for His Son, creation happened. Diyan sa verse 35, ang pagkakasabi, the Father loved the Son and gave Him all things. Now, pag-isipan natin yung all things. Ano yung all things na ibinigay ng Ama sa Anak? It is everything under creation. Lahat ng nasa ilalim ng paglikha ay binigay ng Ama sa Kanyang Anak. That is consistent sa Colossians 1 verse 16. For in Him all things, in Jesus, in the Son, loved by the Father, all things were created. Things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or powers or rulers or authorities, all things have been created through Jesus and for Jesus. Si Jesus ang sentro ng buong sangnilikha dahil lahat ay nandirito ngayon para sa Kanya. Yung unang segundong lumikha ang Diyos, para sa Diyos Anak lahat yun. Para sa Kanyang pinakamamahal na anak. Bakit niya ibinigay lahat? Dahil mahal niya ang Kanyang bugtong na anak. May controversial na sinabi si Mark Jones sa book niya na Knowing Christ. Sabi niya, ultimately speaking lang to sabi niya, Christ did not come into the world for us. We came into the world for Jesus. Hindi pumunta dito si Jesus para sa iyo, tayo ang pumarito sa mundong to para sa Kanya. At the core of all things, ultimately, you were born for Jesus. Ipinanganak ka para sa anak dahil minamahal siya ng Diyos Ama. Hinayaan kang mag-exist, nilikha ka ng Diyos. Ang lahat ng nakapaligid sa iyo, lahat ng meron sa sanlibutan ito ay nilikha ng Diyos dahil mahal niya ang kanyang bugtong na anak. So, ang challenge sa iyo is look at everything in creation and tag them all as existing for the glory of the Son. Saan man mapunta yung mata mo, saan man mapatingin ang mata mo, tag them for Jesus Christ. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus. Kahit anong tignan mo, para sa Kanya lahat yan. Nandyan yan ultimately because the Father loved the Son. The Father gave all things to His Son. Pangalawa, dahil sa love ng Father sa Son, redemption happens. Ang salvation ay hindi eternal. Ang salvation ay hindi eternal. Bago niyo ako batuhin, wait lang. Naubusan na akong boses. Huwag niyo muna ako batuhin. Sabi ni Pastor Eddie, baka ma-Alistair Begg eh. Ang ibig nating sabihin na ang salvation ay hindi eternal, ay may simula ito. May kaligtasan dahil may kaligtasan mula sa kasalanan at ang kasalanan ay hindi walang hanggan. Salvation happened. Salvation happens. Pero may simula ito. Meron itong pangyayari. Yung all things na nandyan sa verse 35, kabilang dyan ang kaligtasan. Kabilang dyan ang redemption. Nung sinabi sa verse 35, the Father loves the Son and gave Him all things, even salvation. Salvation was given by the Father to the Son.
Pastor, paano mo papatunayan yan? Kaya, importante yung verse 36. Dahil dun sa verse 36, kaya sinabi kaagad, whoever believes in the Son has eternal life. Ganun na lang yung pagmamahal ng Ama sa kanyang anak, na ang kaligtasan, na parte ng buo, parte na may simula, ay binigay mismo ng Ama sa kanyang Diyos, sa kanyang bugtong na anak. Walang kaligtasan sa labas ni Jesus. There is no salvation apart from Jesus because it was given by the Father. Anak, sa iyo lang ang kaligtasan. Kaya itong John 3:35, I would say it's another phase, F-A-C-E, phase, of John 3:16. Kung sinabi ng John 3:16, yung pagmamahal ng Ama sa makasalanang sanlibutan, dito sa 3:35, pagmamahal ng Ama sa perpektong anak niya. We can say it like this, for God so loved His Son, that He gave Him those who believe in Him, that they may not perish and have eternal life. Ganun na lang ang pagmamahal ng Ama sa kanyang bugtong na anak, na ibinigay niya ang lahat ng mga mananampalataya sa kanya upang di sila mapahamak, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Verse 36. Ang kaligtasan ay pagbibigay ng Diyos ng asawa sa kanyang anak. The Father is giving a bride to His beloved Son. Ang kaligtasan ay tungkol sa perpektong righteousness na ipinapataw sa mga makasalanang nananampalataya. Pero kaninong katwiran, brethren? Kaninong katwiran yung ibinibigay sa mga nagsisisi at nananampalataya? Is this a faceless righteousness? This is Christ righteousness. Ang katwiran ni Jesus ang ibinibilang. Gustong-gusto ng Ama, matuwid sa harapan ng Ama, yung katwiran na ibinibigay sa mga nananalig at nananampalataya dahil katwiran niya ng anak niya. Huwag sana nating makita yung itsura ng holiness at righteousness as just a standard. Parang ito'y checklist ng mga laws na kapag na-fulfill ko ito, that's it, God is happy. No! The law is good and beautiful because that is the image of His Son. That is the righteousness of His Son. Yung 10 Commandments, ba't mabuti yan? Because that is the image of His Son. That is the fulfillment. It talks about the glory and the majesty of Jesus Christ. Huwag natin isipin na yan ay blankong papel o batas na gusto lang ng Diyos na i-fulfill mo. No. What He sees is Jesus Christ whom He loved. Katwiran ni Jesus. Kaya tanggap na tanggap tayo ng Diyos Ama. Kung may katwiran tayo ni Jesus, may katwiran yun ng kanyang bugtong na anak. It's not just a template righteousness. It's the righteousness of His beloved Son. Ang kaligtasan ay union kay Jesus. Minamahal niya tayo, minamahal tayo ng Diyos, kay Jesus lang. Kay Jesus lang. Huwag mo isipin, minamahal ka ng Diyos, separate from Jesus. Kahit wala si Jesus, mahal ako ng Diyos. Wait, gising! Anong pinagsabi mo? Anong klaseng paniniwala yan? Anong klaseng pagmamahal yan? Minamahal tayo ng Diyos kapag may pakikipag-isa tayo kay Jesus. Kaya maging ang election, it's chosen in Christ. Kasama pa rin ang Panginoong Jesucristo. Maging ang sanctification natin. Kapag tayo ay pinababanal ng Diyos, naluluwalhati ang Diyos Ama. Bakit? Kasi nakikita niya, kunti-kunti tayong nagiging kamukha ng pinakamamahal niyang anak. God is glorified in us when we look more like Jesus Christ. Dito rin makikita natin kung bakit galit na galit ang Diyos sa mga false gospel. Bakit ayaw ng Diyos na sasabihin niya pa sa Galatians 1:8-10, the anathema kapag may false gospel? Bakit accursed ang may mga false gospel? Dahil mahal ng Ama ang anak niya.
Dahil ang sinasabi ng false gospel, hindi lang si Jesus ang kaligtasan. That's very offensive to God. Anong sinasabi mo na may kaligtasan labas sa pinakamamahal kong anak, sa kanya ko binigay yung kaligtasan. I gave Him all things, all of salvation. Kaya masama ang mga false gospel dahil sinasabi nila na may kaligtasan labas sa minamahal ng Ama. Therefore, brethren, sana ay makita mo ang pagmamahal, hindi nilikhang pagmamahal sa pagitan ng Diyos Ama at Diyos Anak bilang kaligtasan mo. Look at the uncreated love, eternal love between the Father and the Son as your salvation. May kaligtasan lang dahil sa pag-ibig ng Ama sa kanyang bugtong na anak. It is good, brethren, mabuti at biblical na makita mo ang pagmamahal sa iyo ng Diyos bilang kaligtasan. Mabuti yan, nasa kasulatan iyan. Pero sana makita mo rin ang pagmamahal ng Trinidad sa sarili niya, ng Ama sa anak bilang kaligtasan mo. Sana'y lumagpas ka sa tingin mong pagmamahal ng Diyos sa iyo. Sana makita mo pagmamahal ng Ama sa kanyang anak. Praise God for His love for you. And also praise God for His love for Jesus. For that is your salvation. Pero ganun din. Ang impyerno, ang damnation. Damnation is also part of all things ng verse 35. Katulad ng binanggit natin kanina na ang salvation ay may simula, ang impyerno ay hindi eternal. In the sense na wala siyang simula. Siya ay may simula. Meron siyang start. Nung pumasok ang kasalanan, may kapahamakan, may kabayaran ng kasalanan. Doon nagsimula. Part siya. Under siya ng creation. That's why sa verse 36, makikita rin natin yun. Anong sinabi sa verse 36? Verse 35, Father loved the Son, gave Him all things. Verse 36, whoever loves the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life. But the wrath of God remains on him. Mananatili sa kanila dahil makasalanan na tayo. As our original status, wrath remained for us. Pero sila na mga tumatanggi kay Jesus are under wrath. Bakit? Same answer. Dahil mahal ng Ama ang anak niya na tinatanggihan nila. Ang tinatanggihan nila yung pinakamamahal ng Ama. Sabi ni G.K. Chesterton, sabi niya, the true soldier fights not because he hates what is in front of him, but because he loves what is behind him. Sabi ni Chesterton, ang isang mabuting sundalo ay lumalaban, nakikipaggiyera, hindi dahil galit siya sa mga nilalabanan niya, kundi dahil mahal niya yung mga pinoprotektahan niya. Yan sinabi ni G.K. Chesterton. In some sense, like manner, ganito ang ginagawa at pinapakita sa atin ng verse 35 at verse 36. Mahal na mahal ng Diyos Ama ang Diyos Anak, therefore, ang pinakamasamang kasalanan ay ang tanggihan siya. Hindi siya pagkatiwalaan at makita siya as unworthy of faith and life. Kaya sinabi sa 1 Corinthians 16:22, if anyone does not love Jesus, that person is cursed. Kung sino man ang hindi nagmamahal sa Panginoon, kay Jesus, siya ay sumpain. Tapos, sinundan agad, Maranatha, O Lord, come. Dito sa 1 Corinthians 16:22 pinapakita, sila ng mga ayaw kay Jesus ay sinumpa, pero sila ng mga gusto
at nagmamahal kay Jesus ay nagsasabi ng Maranatha, "Come, Lord Jesus." Hell exists because of love. Hell exists because of love. The Father's love for His Son. Kaya pag may nagtanong sa atin, nag-o-object sila, paano may impyerno kung mapagmahal ang Diyos? Bakit may impyerno kung mapagmahal ang Diyos? I would submit there are many answers. We can answer that in many, many ways, biblically and truthfully. Pero ang isang sagot mula sa verse 35 at 36 ay ganito. Bakit kung mapagmahal ang Diyos? Bakit may tao sa impyerno? May tao sa impyerno dahil mahal na mahal ng Ama ang kanyang anak. That's the answer. Hell exists because of the Father's love for His Son. Ayaw niya na may umaalipusta sa kanyang anak. May tumatanggi sa kanyang anak. May nagdidisobey sa kanyang anak. Lumalaban sa paghahari ng kanyang anak. Tumutuligsa sa kanyang anak. Tumatanggi sa kanyang anak. Whoever does not believe, the wrath of God remains in him. Here we see the love of God, the Father, to His Son. Bakit kung mapagmahal ang Diyos? Bakit may tao sa impyerno? Dahil mismo sa pag-ibig ng Diyos, kaya may tao sa impyerno. They have sinned against the Son, and now they perish. Muli, huwag nating isipin na yung binali ay parang isang rigid na checklist. Ang binali ay ang persona ng Diyos. Ang nilalabanan natin sa kasalanan natin ay ang bugtong niyang anak. Sana wag nating makita ang mga kautusan ng Diyos bilang mga do's and don'ts lang. It's either because of love for Jesus or because you hate Jesus. The Father will not accept those who hate His Son. Kaya ito'y hamon sa iyo, mga hindi pa Kristiyano, mga hindi pa mananampalataya. Labas kay Jesucristo, walang kaligtasan. Labas kay Jesucristo, galit ng Diyos ang naghihintay sa iyo. Kaya makipag-ugnayan ka sa Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus. Be saved from the wrath of the loving Father by running to His beloved Son. Tumakbo ka sa kanyang anak. Walang ibang kaligtasan maliban sa Diyos anak. Pang-apat at panghuli, nangyari ang krus dahil sa pag-ibig ng Ama sa anak. I would also submit, even the cross is part of the all things. Maging ang krus ng Kalbaryo ay parte na ibinigay ng Ama kay Jesus dahil mahal niya si Jesus. Ang pagmamahal ng Ama sa kanyang anak ay hindi spoiling love. It's a tough love. Ang pagmamahal ng Diyos Ama sa kay Jesus ay hindi spoil si Jesus. You see that in the life of Jesus. Hindi in-spoil ng God the Father si Jesus dito sa lupa. Hindi niya sinabi nung gusto mo, yan, lahat sa'yo. Hindi. Bakit natin puro paghihirap? Even the cross. Ano sabi ni Jesus? Ang ginagawa ko ay mga pinapagawa nino ng Ama niya. Maging yung krus, hinihingi niya pa ng permiso sa Ama niya. Ama, kung pwede lang, huwag ko nang inumin to. Kaninong utos na pumunta siya sa krus? Sa Ama niya. Anak, dahil mahal kita, pumunta ka sa krus. It's because of the Father's love for His Son. Alam ng Ama ang pinakamainam para sa anak. Siya ay magkatawang tao, magdusa, mamatay, upang mabuhay na muli at maging Panginoon ng mundo. Yan ang pag-ibig ng Ama. It is not a spoiling love. It's a tough love. It's a fatherly, strong love. Hinayaan ng Ama na masugatan ng anak, hindi dahil galit siya sa anak niya, kundi dahil mahal niya ang anak niya. Hindi pag-ibig para sa Diyos, Ama, na hayaan si Jesus na walang peklap at walang sugat at walang pagdurusa. Hindi pagmamahal yan. Kaya ang pagmamahal ng Ama ay masugatan hanggang sa Kalbaryo ang kanyang anak.
So, brethren, when you look at the cross, look at the Father's love for His Son. Makita mo ang pagmamahal ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Parte ito ng all things na ibinigay sa Kanya that Jesus must suffer first and then subsequent glory. Subsequent glory. Alam niyo kasi yun ang i-spoil? Si Satanas. Wala pong pinagdudusahan si Jesus, gusto na ibigay lahat. Matthew 4:4. Sabi niya, huwag mo na sundin yung ama mo, hindi mo na kailangan magdusa, hindi mo na kailangan pumunta sa krus, ibibigay ko sa iyo lahat. Yan si Satanas. Pero ito, ang Diyos Ama, look at the fatherly love, the paternal love of the Father in the cross of Jesus. He must suffer first, and then glory, and then reign in all things. Kaya sa ating mga Kristiyano, sana makita natin yung Christian suffering at discipleship natin, hindi bilang galit sa atin ng Diyos, hindi bilang pag-ibig sa atin ng Diyos, kung paano niya inibig si Jesus na may bit-bit na krus. Pag-ibig rin ng Diyos sa atin na bit-bitin natin ang mga krus natin. That's why Jesus said, if you want to follow me, carry your cross and follow me. Kung paano binitbit ni Jesus ang kanyang nakapagliligtas na krus. Ikaw, Kristiyano, bitbitin mo ang hindi nakapagliligtas na krus mo. Pero, krus na pang-alagad. And look at that as the paternal love of God. Hindi kanya pinahihirapan dahil galit siya sa'yo. Bitbitin mo yung krus mo dahil iniibig ka ng Diyos. Dahil ang pagmamahal niya sa ating mga mananampalataya ay hindi spoiling love. It's tough love. It's sanctifying love. And it is a glorifying love. Kaya bilang pagtatapos, nakita natin sa dalawang talata na to that God the Father is Christ-centered. Ang Diyos Ama ay nakasentro kay Jesus. Therefore, ang pinakagusto ng Ama para sa iyo ay mahalin mo ang minamahal niya. Sambahin mo ang pinakamamahal niya at makipag-ugnayan ka sa pinakamamahal niya. What did God the Father? So, New Testament, ilang beses lang nagsalita ang Diyos Ama. Verbally. Ano pa yung sinabi ng Diyos Ama dun sa rare event na yon? Sa baptism ni Jesus at sa transfiguration ni Jesus, ano sinabi ng Ama? This is my beloved Son, with whom I am well pleased. You, all of you, listen to Him. Sabi niya, ito ang pinakamamahal kong anak na kinalulugdan ko. Makinig kayong lahat sa Kanya. Therefore, brethren, ARBC, Christians, si Jesus ang pinakamamahal ng Diyos Ama na kinalulugdan niya. Makinig tayo sa Kanya. Nalangin tayo, Ama namin, papasalamat kami, hindi lang sa pag-ibig mo sa amin, kundi pag-ibig mo sa iyong anak. Lumagpas kami sa mga pangsariling pagtingin namin, kundi pumunta kami at makita namin ang pag-ibig sa loob ng misteryoso pero dakila na Trinidad na Diyos. Makita po namin ang kaluwalhatian mo. Manangan kami sa kaluwalhatian mo. At ito'y maging buhay namin. Buhay na iniisip ka. Buhay na minamahal ang minamahal mo. At buhay na nakatingin sa pag-ibig mo kay Jesus. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng pinaka-sisinta mo, si Jesus. Amen.